I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ano naman kaya ang activities ng Pangulo? Ayan na naman guys, so national kick-off of the school-based feeding program and milk feedings activity. Ooh, wow, social yan guys ha. Para kumpleto detalyado panoorin natin. July 8, 2026. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ng mga mag-aaral bilang suporta din po sa 8-point agenda po ng ating Pangulo at kasama din po doon yung 5-point agenda ng DepEd na para magkaroon tayo ng dekalidad na edukasyon at kapakanan ng bawat learners sa buong Pilipinas. Mama, ayon din po sa DepEd, no, for school year 2026 to 2027, palalawakin pa ang implementation ng school-based feeding program sa pamamagitan ng universal feeding para sa lahat ng grade 1 learners sa buong bansa. Habang patuloy namang nagbibigay pa rin ng hot meals, nutritious food products at gatas sa mga kindergarten learners at mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang nutritional support. And with this po, ma'am, ano po ba ang pangunahing layunin ng school-based feeding program at paano ito nakatutulong sa kalusugan at pag-aaral ng mga bata? So ang main objective ng ating programa is to increase the attendance of our school learners. So sa pamamagitan ng feeding program, nahihikayat natin yung ating mga mag-aaral na pumasok sila sa school. So pag pumasok sa school ang mga bata, syempre nagiging maganda ang kanilang education. So kaakibat kasi diba, nutrition is interconnected with how to learn, kung paano sila matuto. So kung may laman ang tiyan ng bata, matututo siya. Yun po. So yun yung magiging main objective ng ating programa is to increase the attendance of the school learners and to improve the nutritional status ng ating mga bata. Tsaka ma'am, ako hindi naman po ako nutritionist and pero by science po, 'di ba? Kapag kumakain, syempre may laman din ng isip ng bata, Oo, 'di ba? yes. So parang mas nagiging active, mas nagiging maganda ang performance nila kapag may laman ng True. tiyan. Tama yun, tama yun. So, ayun po ma'am, sino-sino po ba, bukod sa ating grade 1 learners ngayong school year 2026-2027, sino pa po ba ang mga intended beneficiaries natin nitong school-based feeding program? So, nagsimula kasi tayo sa all kinders. Pag sinabi kasing all kinders, wala tayong iiwanan. So, lahat ng enrolled na all kinders sa eskwelahan ay papakainin. So, this year, may nag-add tayo ng all grade 1. So, hindi rin sila, wala rin tayong iiwanan. All learners na enrolled, papakainin. And doon din, kasama yung mga grade 2 to grade 6 learners natin na severely wasted and wasted. So, ito yung mga bababa ang timbang base sa kanilang edad. And also, nabanggit din kanina ng secretary na papalawigin ang pagpapakain sa mga bata. So, tumawid tayo sa mga secondary, high school. So, meron din tayong pondo para sa mga pregnant learners natin. And also, pati yung mga undernourished natin na grade 7. So, tatargetin natin yun. Pero hindi naman lahat. May depende pa rin kasi sa funds ito ng ibibigay sa atin. Pero nag-start na po tayo na i-cater din sila. Okay. So, ibig sabihin ma'am, near for this school year, kasabay na to, simultaneous. Yes. May feeding na rin po Yes. tayo sa for pregnant Yes. learners. Kagaya po, kanina ma'am, no, nung before dumating ang Pangulo, yung napag-usapan natin, when is the best time po na magpakain ng bata? As a nutritionist, mas maganda sana magpapakain tayo bago mag-start ang klase ng bata. So, ang pasok ng bata is 7 a.m. So, kailangan, pwede na tayo magbigay ng hot meals. Siyempre, di ba, kapag ang bata ay busog, mas magandang pagkakatuto niya. Yes. So, pero depende pa rin to sa lawak or sa laki ng beneficiaries ng isang school. Kasi may mga 3 shift na may mga papasok, may pauwi. So, tiyempohan ng mga school strategy kung paano na mapapakain yung intended na meal para sa kanila. Pero mas maganda, breakfast. Breakfast talaga, ma'am, no? Pero dito sa Pulilan Central School po, shifting po tayo. Hindi. Okay. So, sa morning po, Mornings. lahat ng feeding sa mga bata. Okay. Pero lang yung kinder natin kasi 'di ba, dalawang shift ang kinder natin. So may morning and afternoon. Okay. So, kumbaga breakfast, tapos yung sa afternoon snacks. Yes. Okay. Sige. So, ma'am, the Department of Education po also reported na napapanahon ng programang ito sa harap ng hamon nga ng nutrisyon sa mga kabataang Pilipino. Ayon sa pag-aaral, tumaas daw po ang prevalence ng stunting
stunting, kung tama po ang aking pagkakabanggit, stunting mula 25.3% noong 2023 hanggang 27% noong 2025. Para po sa mga hindi nakakaalam, according po sa National Nutrition Council, ang stunting po o pagkabansot ay isang form ng undernutrition na kung saan ang bata ay maliit o mababa ang height para sa kanyang edad dahil hindi niya nakukuha ang sapat na nutrisyon na kailangan para sa kanyang paglaki. So, dagdag pa po ng council, masasabing stunted ang bata kapag ang kanyang height o tangkad ay mas mababa sa 110 centimeters para sa lalaki o 109.4 centimeters naman para sa babae pagtungtong nila ng 5 taong gulang. Kaya naman po, mas pinalalakas talaga ng pamahalaan ang mga hakbang upang masiguro ang mustong nutrisyon at paglago ng mga mag-aaral. So ma'am, so kapag sinabi pong stunted, talaga, kumbaga yung height po ng bata, medyo hindi niya na nakakahabol yung normal growth. Okay. So yung mga, paano po natin pala na-identify ito, ma'am? Kasi syempre, nasa, kumbaga, developing years pa rin itong mga batang to, no? Paano natin, like for example, sa kindergarten or grade 1, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na paano po natin na-identify, ma'am, o na-determine kapag ang bata po ay stunted? Sa DepEd kasi, before namin ma-identify yung mga beneficiaries ng feeding, nagkakaroon kami ng baseline weighing. So meron kaming isang template doon, kukuhanin yung timbang ng bata at yung height niya. So meron siyang magko-compute. So doon, pag na-compute siya, ma-identify siya kung severely wasted, wasted, stunted, or severely stunted. So meron kaming tool para Okay. doon. So, halimbawa yung gantong bigat ng bata, may kaakibat na dapat gantong height siya. Ano po to? Every start ng school year? Baseline, start ng school year. Okay. Tapos meron kaming midline weighing after 60 days nung pagpapakain and endline weighing after nung implementation. So doon namin na-assess kung yung bata ba ay nag-improve siya, na-rehabilitate. So, parang upon enrollment? Yes. Ganon. Okay. With this, ma'am, paano po makatutulong ang school-based, from a nutritionist point of view po, paano makatutulong ang school-based feeding program sa pagtugon sa problema ng stunting at malnutrition na rin po sa mga kabataan? And secondly po, paano din po ang participation ng mga magulang dito? So syempre, 'di ba, at titignan natin ang school-based feeding program, may napakagandang programa. So sa pagpapakain ng bata, hindi man natin sila mabigyan ng 3 meals a day. Kahit isang meal lang siya sa loob ng 8 oras na sa school, mabibigay pa rin natin yung sapat na nutrisyon. So, may mga reports naman po na makikita na may mga na-rehabilitate tayo from stunted, severely stunted, naging normal ang way nila. And yung part naman ng magulang doon, kasi hindi magiging successful din ang implementation ng feeding kung walang mga stakeholders na mainly mga parents natin. Kasi hindi naman kakayanin ng school. Oo, ma'am. Kasi syempre primarily talaga dapat, it's the parents. Yes, diba? ng beneficiary. Kasi tinutulungan natin ang mga anak nila. So siguro naman dapat merong balik yon na yung kahit na nandun lang sila tumulong maghugas ng plato. Yes. tulungan- Holistic po talaga. Yes, Oo. So, kasalukuyan po ngayon, ma'am, kasama pa rin po ng Pangulo si Secretary Sani Angara, Deputy Secretary Sani Angara. May mga booth din po tayo in the area na ni-ready ang DepEd. Yes, ma'am. So, ano po itong mga booth na ito, ma'am? Yan, dito sa screen natin, ma'am, makikita natin na may mga inutriban natin. Ito yung mga nutritious food products natin. Di ba? Nagsimula kay sa kanyang dating Pangulo, kanyang ama. ang inutriban. So, hindi pa siya inutriban nun, nutriban. Yun yung time na ang lalaki ng mga nutriban. Oo. Pero ngayon, enhanced nutriban na tayo, mas masarap, mas soft siya, na Okay. mas appetizing para sa bata. Tapos aside dun sa mga inutriban, nandiyan din yung mga IFR rice natin, na rich in iron, di ba? Yes. Parang, sige ma'am, okay, go. And then may mga juices tayo na fresh juice yon from the extract. Example, yung kamote juice, Yes, extract yes. yon from kamote leaves and calamansi. Yun. Oo. Napatunayan naman na gusto ng mga bata yun.
Gusto nila yon. Gusto na yun, gusto din namin. Kasi before namin ibibigay sa mga bata, titikman namin sila. Oo naman. Ayun nga, ma'am, it is also worth noting po na may mga dairy farmers po kasi tayo nakasama dito ngayon. At ang kanilang produktong gatas ang inihain natin para Yes. sa mga mag-aaral. So, paano po ang partnership ng DepEd sa kanila? Yan. Kanina sa program natin, ma'am, nagkaroon tayo ng joint agreement, signing of MOA Yes, between oo. the DA. So may mga partners tayo dyan. Ang source ng milk natin is from PCC and NDA, Philippine Carabao Center and National Dairy Authority. So sila yung nagiging parang main point na mag-connect sa amin sa kanilang mga milk cooperatives. So, ilang years na rin namin ka-partner ang NDA. Really? So, okay, sige ma'am. So, from previous years, talagang meron na po kayong contract sa kanila. So, talaga regular thing na po na nagbibigay ng mga gatas Yes po. dito? I see. Start siya ng pandemic. So, Okay. ilang years na yung pandemic. Din yun yung years na merong milk ang bata. So, combination yun. So, and also, one of the help din yun para sa mga milk farmers natin. Yes, oo. Livelihood. Actually, ma'am, may nakausap na po tayo kanina nga na isa sa mga dairy farmers na present. And yes po, tama ka, ma'am, no? Dual purpose daw Yes. ang programang ito. Napakalaking bagay kasi hindi lang to nakatutulong sa kanilang mga farmers at the same time, nakakatulong na rin sila sa nutrition ng Yes, bata. tama. Katunayan po ang sabi ni Sir kanina na nakausap ko, yung kanilang, kumbaga, in the previous years daw po ay maraming gatas na nasasayang. Yes, tama. Totoo yun, To ma'am. the point na they end up na tinatapon na lang nila yung Carabao's milk kasi nga hindi nila mapagamitan. At least ngayon po, ang kagandahan, kumikita na yung mga farmers nila at the same time yung product nila nabibigay mismo sa mga bata. Yun, ang ganda ng mga bata. Yun. Totoo yun, ma'am. And bukod po sa bukod po sa milk feeding natin, ano pa po ba yung mga ibang pinapakain? Example po ng mga pinapakain natin sa mga bata. Mga previous na natin, dahil nga nagkaroon tayo ng pandemic, nag-shift kami from hot meals into nutritious food products. At yun nga yung mga nabanggit ko kanina, yung mga Nutribon, mga juices, mga cookies. So ngayon nga, magkakaroon na rin tayo ng ibabalik natin yung hot meals. Ano po ba mga So yung mga hot ma'am? meals na yun, ma'am, ito yung mga niluto. Okay. Niluluto natin, mga fresh na ulam, fresh na kanin, may prutas sila. So yun yung standard plating. Yes. May ulam, may kanin, may Parang fruits. pinggang Pinoy. Okay. Yun. So, now, di ba magpapakain tayo sa pulilan ngayon, ang kanilang meal is tinolang manok, Oh, okay. tapos may gatas, may saging, may nagbigay na sponsor tayo ng juice, tapos okay. water, and ayun, yung gulay dun sa tinola is coming from the school, produce. So, ang feeding kasi is partner niya ng gulayan. So, augmentation ng gulayan. Kasi hindi naman lahat mabibigay nung pondo yung mga ingredients natin. Yun. So pero ma'am, everyday po, na iba-iba po. Yes, may cycle mo na tayong sinusunod. Okay. So for example po today, ang ating po ay deboned chicken Yes. tinola. Tomorrow po, ano po ba yung mga plano Ah, or the succeeding days? Pwede tayo magkaroon ng adobong manok, Okay. tapos magkakaroon ng lahok ng gulay yon. Itatago. Kasi may mga bata na pag nakita na ang gulay, di na yung kinakain. Ay, oo So nga napakagaling ng mga pala. teachers natin, ma'am. Tinatago nila. Tapos may mga din kami na menu na hindi lang siya menu. Meron kaming pinagbabasihan doon kung paano namin siya lutuin. FNRIDOS, di menu dapat Yes. yan. Okay ma'am. So parang halimbawa, pag niluluto nyo yung isang pagkain, no? Standard siya. Tsaka syempre, sukat yung po ilang yung salt, yung mga ingredients, nakasukat lahat yan. Hindi lang siya pag naisip, gusto ko siligang, hindi ganon. May marang cookbook kami na na-formulate. Oo. Nakikita doon yung yield, yung mga nutrients na meron. Maganda. Alam mo ma'am, siguro maganda rin po na ma-inform din natin yung mga parents din na ganito po, pwede niyo po itong sundin, Yes, ganito ma'am. po yung... Meron dito sa Region 3, nagpabigay kami ng mga cookbooks na okay. nandun yung standard. So, instruction din namin sa mga schools, sa mga focal persons sa division, na magbigay sila. Pwede reproduce yun. Sige, pahingi ako mama. Pero for personal use, para Yes, sa akin ma'am. po. Oo. Okay, going back po ma'am. Paano po natin, yun nga po, since kayo rin po yung nagpe-prepare nito, no? Paano po natin natitiyak na ligtas, dekalidad at masustansya ang mga, going back po sa gatas, ligtas, dekalidad at masustansya ang gatas na binibigay natin sa mga bata? Yes, ma'am. May mga standard kasi kung paano yung handling ng milk natin. Nabanggit nga kanina ng Sir Jos na dapat pag binigay yung gatas, kailangan cold pa rin siya. Cold? Yes. Cold po? Okay. Oo. Kasi kapag yan nilabas sa planta, dapat chilled or dapat frozen.
Meron kasi Pag-button siyang, siya, ma'am? pouches po siya. Pouches. Or depende yun sa division, ma'am. Merong mga bottles, may mga pouches na hindi mabilis mabutas. So yun, dapat frozen yung milk, maglabas sa planta, pagbigay sa bata, pwede nang inumin. Tapos, yun nga, meron tayong inspection sa school bago ma-receive yun, bago pa inom sa bata, ma'am. Yes, Tinitikman ng mga inspectors yun. Pag medyo makikita na yung color niya, yung consistency niya ay pangit, hindi na yun. I-recall namin lahat yun. Kasi yung gatas is maselan, Kasi madali siyang masira. mapanis. Perishable talaga siya. So may mga trainings po ang DepEd doon on handling ng milk. Not only milk, ma'am, pati yung sa feeding natin. May food safety trainings po tayo, lahat ng focal person. So yun. So, maalam po yung mga school natin. And even yung mga division natin, may mga kanya-kanya din silang food safety trainings. I see. Pero ma'am, yung halimbawa, yung sa school-based feeding program po natin, no, bibigyan natin, meron tayong standard na plating sa mga bata. Mauna tayong lahat. Maswerte ho tayo dahil sa libo-libong munisipyo at lugar sa Pilipinas, pinili ng ating mahal na Pangulo na pumunta dito, no less than dito sa Pulilan, Bulacan. At tulad ng sinabi ko kanina, ito ang kauna-unahang beses sa kasaysayan na magpapakain po tayo ng lahat ng bata sa pampublikong paaralan sa kindergarten at sa grade 1. Kaya bigyan natin ng masigabong palakpakan po ang ating mahal na Pangulo, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng DepEd, Secretary Sani Angara sa kanyang pagpakilala at napakasimple lang po kami nandito dahil isinisimula natin yung nationwide feeding program. Alam niyo po, meron tayong feeding program noon na pero kulang-kulang dahil namimili pa tayo kung sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kaya hindi makapag-aral ng mabuti. Natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sino hindi kasama sa feeding program at ginawa po natin ito kagaya ng sabi ni Seksani, ito ay mula sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa natin nagagawa ito, kaya ako'y natutuwa na mabuksan ngayon ng ating nationwide feeding program. Hindi lang po nangyayari ito dito lamang sa Pulilan, kundi sa lahat ng kung makita ninyo may video yung lahat ng pagbukas ng feeding program sa buong Pilipinas. Pero napili natin na puntahan ngayon itong Pulilan. Hindi ko naman puntahan lahat. Pero ito ay napakalaking bagay para sa akin. Dahil alam naman natin na kung minsan, ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti yung mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ng kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Meron po tayo kasing problema. Marami po sa ating mga kabataan ay parang masyadong maliit dahil kulang sa pagkain, stunted kung tawagin, at madalas magkasakit. Kaya kasama na rin natin dito ang ating kalihim naman ng Department of Agriculture dahil sila ang humahanap ng supply. At nakita naman natin, isa pang naging tulong na nangyari dahil dito sa programang ito ay yung mga local na supplier, yun po ang inuuna namin. Hindi kami bumibili sa mga lalaking grocery. Hanggat maaari, lahat ng ibinibigay ng pamahalaan, hindi lamang dito sa feeding program, pati sa DSWD, lahat po ng ahensya ng gobyerno, inuuna po bilhin ang mga lokal na produkto. Kaya yung mga supplier na nandito, na meron mga booth dito, mula ngayon, garantisado na ang kanilang merkado dahil dito namin dadalhin para ipakain natin sa ating mga kabataan. Kaya sa lahat ng mga tumutulong, maraming salamat sa tulong ninyo. At ito ay napakahalaga dahil alam naman po natin ang pinakamahalaga sa ating mga buhay, ang ating mga anak. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit,
at sila ay makapag-aral na mabuti at kasama na po yan dahil marami tayong ginagawa para binabago natin ang pag-aaral para tayo naman masasabi natin hinanda na natin ang ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya po maraming salamat po sa tulong ninyo. Congratulations sa lahat na kasama dito sa ating programa. Pagpatuloy po natin, palawakin pa natin hanggat kaya. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Bilang isang magulang po, masaya po kami para sa aming anak po dahil po nakakatulong po para sa kanila ang pagkain na binibigay po ng feeding program po. Pangarap ko po sa aking anak, maging malusog po siya, maging maayos po yung katawan niya, maging masustansya po yung lahat ng kinakain. Kay Bongbong Marcos po, kay Pangulo Pres po, ang mensahe ko po sa kanya, salamat po sa pagbibigay po niya sa mga bata ng masustansyang pagkain, pagtulong po niya para po sa mga batang estudyante po dito. Masaya naman po dahil po bibigyan po kami ng masustansyang pagkain. Sa mga kapwa ko na gusto din maging engineer, patuloy tayo kuhain ng masustansyang pagkain para maabot ang pangarap natin. Kami sa mga dairy farmers and cooperatives, kami yung nagsusupply sa buong Pilipinas ng mga gatas para dyan sa milk feeding program ng gobyerno. Napakagandang programa dahil hindi lang sa nabibigyan ng hanap buhay yung aming mga kasamahan, mga dairy farmers na nasa mga kanayunan, sa paanan ng bundok, na nagkakaroon sila ng hanap buhay, nabibigyan pa namin ng sustansya at nutrisyon yung mga kabataan sa eskwela na alam naman natin na kaya dahil mahina ang kanilang natututunan dahil mga gutom at kulang sa nutrisyon. So napakalaking bagay nitong programa ng milk feeding program ng government. Nagpapasalamat kami sa Pangulo at talaga napakaganda. Sa buong Asia naman ginagawa yan, sa ASEAN, sa Thailand, sa Vietnam, ginagawa yan. At ngayon binagawa natin, hindi na namin tinatapon yung gatas namin. Meron na kaming pagdadala ng gatas at araw-araw, sabi nga nila, gatasan, araw-araw, talagang may panghanap buhay yung aming mga dairy farmers na mga kasamahan. Ayan, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo. Trabaho na naman. Pagkatapos ng international working business niya, ayan, diretso trabaho. Tapos yung iba, kumukuda-kuda. Ganyan dapat ang isang leader, di ba? Yan po ang kanyang activities ngayong araw, ang feeding program. Wow. Di ba? Ganda. Hindi lang pala sa Bulacan, nationwide pala yan, mga kababayan. Tingnan nyo guys yung kanyang mga, di ba? Nakita nyo yung kanyang mga, ayan pagbisita niya dyan. Wow. Ang daming mabibili. Sana maraming pera para makarami, Social, mga best. So, shout out sa inyo, mga kababayan. Abangan nyo po ang ating mahal na Pangulo sa mga lugar nyo. Pangulo yung budget, kailangan maganda yung menu natin, pipiliin natin yung healthy foods, at saka pinapakain natin sa mga bata. Ngayon na
pinalaki ni Pangulo yung budget, kailangan maganda yung menu natin. Dapat masustansya ang pinapakain natin sa mga bata. Ngayon na pinalaki ni Pangulo yung budget, kailangan maganda yung menu natin, pipiliin natin yung healthy foods, at saka yung masustansya para yung sariwa, dahil alam niya malaking tulong din ito sa komunidad ng mga magsasaka. Dahil pag alam ng magsasaka, nabibilihin nung paaralan yung kanyang tanim, magtatanim talaga sila. So, yun ang gusto ni Pangulo, na yung lokal na komunidad ay buhay na buhay. Kami po sa DepEd ay inutusan po ng ating mahal na Pangulo na pagandahin itong ating school feeding program. Sa buong Pilipinas po ito, lahat po ng bata sa grade 1, lahat po ng bata sa kindergarten, sa kauna-unahang oportunidad, papakainin po ng national government under the Marcos administration. Dito sa ating National School-Based Feeding Program, ang naging bago sa aming sistema sa programang ito ay dati namimili tayo kung sino ang bibigyan. Dahil namimili tayo kung sino yung mga undernourished, sino yung mga kulang ang pagkain sa bahay. Ngunit ngayon ay ginawa namin para mas madali, ay lahat na lang ng pumapasok ay papakainin namin. Kaya para tiyak na lahat ng ating mga kabataan ay handa na mag-aral, handa na pumasok, makapag-aral na mabuti at hindi inaalala ang kanilang kakainin. At so, I congratulate hindi lamang ang ating mga ahensya, DepEd, DA, at lahat ng mga tumulong, pati sa local government, pati mga supplier natin. Ang ginawa din natin ay inuuna natin yung supply ng pagkain hanggat maaari, inuuna namin ang mga local supplier. So natutulungan pa natin yung mga maliliit na mga tindahan, yung mga maliit na producer, at tinitiyak naman natin na magandang kanilang produkto, masustansya, at gustong kainin ng mga bata. Kaya very nakakatuwa. I'm very happy to see the launching of the National School-Based Feeding Program. So we will see. Habang tumatagal ito, mararamdaman na natin na gumaganda ang ligtas ang ating mga bata sa kanilang sakit. At sila ay malakas ang kanilang katawan para makapag-aral sila ng mabuti, makapaglaro sila ng mabuti, at kompleto ang maging experience ng ating mga kabataan sa eskwela. Alright. Okay. Recently, nag-announce si Dora Secretary. Yeah. Sa franchise sa national. Yes. Any study na pwede natin ma-expand dito sa ibang region? Hindi, patuloy naman. Ang Tripartite Wage Board, Regional Tripartite Wage Board, patuloy yan, hindi tumitigil yan. Patuloy na tinitignan at inaaral kung ano ba ang talagang presyuhan doon sa bawat region para malagay yung malagay na tama ang ating wage rate o kung kailangan ng wage hike kung magkano. Ang nauna ay na NCR 85 pesos ang naging wage hike natin at ito ay isa na sa buong kasaysayan ng Pilipinas ang pinakamaraming pagtaas ng wages dito lalo na sa Metro Manila ay sa nakaraang 4 na taon nakapag-sokla na tayo sa 200 pesos lahat-lahat. Ang susunod ay sa mga region pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating Tripartite Wage Board sa iba't ibang region para titignan natin na maganda ang magiging tulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho. At yan ang pinaka-importante sa lahat. Mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. Follow me and like. Hit the button palagi kay update sa aking mga upload videos. Maraming salamat sa inyong watching. There's more. Bye everyone.